Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Gaton at shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Ang nakakapagtaka pa ay ang matanda pa ang namumuno sa magkabilang panig. Naglalaro siya ng white chess at black chess, kaya masaya siyang naglalaro. Ang Aaron ay nakakita ng mga manlalaro ng chess at maraming magagandang laro ng chess, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong laro. Iisa lang ang black chess, basta alam ng mga taong may konting common sense na kahit anong laro nila, hindi mananalo ang black chess, o maagang mananalo ang white chess. Kailangan bang maglaro? Nakakatuwang magkaroon ng mga kaibigan na nagmumula sa malayo. Anak, batiin mo ang mga panauhin. Tungkol naman sa batang ginoong ito, maaari mo ba akong maglaro ng chess? Nakangiti ang matanda. Nang marinig ito, halatang natigilan sina Master Wang at Qin Qingfeng, lalo na si Master Wang mismo. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang pandinig. Mahigit 30 taon na ang nakalilipas, ang aking ama ay biglang nawala ng misteryosong mahigit 1 buwan. Pagbalik niya, araw-araw siyang naglalaro ng ganitong klaseng chess, at palaging naglalaro mag-isa. Tinanong niya ang kanyang ama, ngunit hindi sumagot ang kanyang ama. Sinubukan din niyang makipagsaya sa kanya, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ama. Kulang din daw ang talent niya. Si Wang Dong ay isa sa mga malalaking tao sa lungsod ng Tianhe. Kung walang sapat na talento at paglilinang, paano niya masusuportahan ang napakalaking pamilya? Gayunpaman, ang naturang karakter ay ibinaba ng kanyang ama bilang hindi sapat na talento sa paglalaro ng chess. Bagamat matagal nang nag-aalala si Wang Dong tungkol dito, lumipas na ang mga taon na ito, at halos nakalimutan na. Gayunpaman, nang dumating si Han Sanchen, inanyayahan siya ng kanyang ama na maglaro ng chess, na naging dahilan para ayaw at tuliron ni Wang Dong. Ilagay ang kanyang mga mata sa Aaron, siya ay mas tuliro. Mapatla ang mukha ni Aaron at tuyo ang labi. Siya ay may malubhang karamdaman at maaaring mamatay anumang oras. Paano magiging mas karapat-dapat ang gayong tao na maglaro ng chess na ito kaysa sa kanyang sarili? Tinitingnan ng Aaron ang Qin Qingfeng. Tumanggaw siya at tumingin kay Wang Dong. Kahit medyo ayaw niya sa paningin niya ay hindi siya tumututol kaya umupo siya. Anak, lagyan mo ng tsaa ang mga bisita. Humalaklak ang matanda, bubuhusan ko siya ng tsaa. Biglang nagulat si Wang Dong, hindi ka panipani walang paraan. Agad na tumawa si Qin Qingfeng at sinabing, Master, ang Aaron ay apprentice ko lang, habang si Kuya Wang ay isang eskrimador na sikat sa buong mundo. Binuhusan siya ni Brother Wang ng tsaa. Ang 3,000 ay para iligtas ang kanyang buhay. Sinabi rin ni Aaron, oo, matanda, 3,000 ang hindi kayang bayaran. Kung gusto mong maglaro ng chess, 3,000 ang sasamahan ka. Hindi sapat ang tsaa. Bang! Biglang pumalakpak ang matanda sa chessboard at ininom ang galit, ibuhos mo ang tsaa. Nagulat si Wang Dong nang marinig niya na ang kanyang ama ay palaging napakaamo at hindi gaanong nagagalit. Kahit na ayaw niya, kinailangan ni Wang Dong na tumanggo, sige, pupunta ako ngayon. Ilagay mo ang aking pinakamahusay na abo dito. Kakaalis lang ni Wang Dong. Medyo maluwag na ang tono ng matanda. Nang marinig ni Wang Dong ang nyebe at abo,
Wala siyang gustong sabihin. Ito ang kayamanan ng palasyo at ang buhay ng kanyang ama. Pati ito lalabas. Gayunpaman, hindi nang ahas si Wang Dong na magsalita. Tinakbo niya ang tsaa at inabot ito kay Aaron. Tumanggo ang matanda na may kasiyahan at iwinagayway ang kanyang kamay, pumunta ka at batiin ang mga panauhin. Ang ginoong ito ay maaaring makipaglaro sa akin ng chess. Si Wang Dong ay dapat na 1-3 hakbang pabalik, pagkatapos ng lahat, o kasama si Wang Dong sa ibang ospital, huwag manggahas na istorbohin. Pagkaalis nila, ngumiti ang matanda at tumingin kay Aaron at sinabing, how about it? Binata, may paraan ka ba para masolusyonan ang larong ito? Umiling si Han Sanchen at magsasalita na sana, ngunit bahagyang itinaas ng matanda ang kanyang kamay, nagpapahiwatig na humigop muna siya ng tsaa. Nang matikman ito ng Aaron ng bahagya, bigla niyang naramdaman na ang dulo ng kanyang dila ay sinalakay ng libu-libong lasa ng sabay-sabay, ngunit ang libu-libong lasa ay nakakagulat na magkakasuwato sa isa't isa, na bumubuo ng isang kakaiba at tiyak na lasa. Magandang tsaa, taos-pusong sabi ni Aaron. Bahagyang ngumiti ang matandang lalaki, ang abo ng nyebe ay piniprito na may 10,000 tsaa, kinukuha ang kakanyahan ng isang kakanyahan, sinusunog ang abo sa mga buto, at pagkatapos ay tinatakpan ito ng malamig at nyebe sa daan-daang taon upang maging isa sa kanila. Sa makatuwid, ito ay ipinanganak na napakakaiba at kakaiba, ngunit ang mga paghihirap ay maaaring matuno ang lasa ng libu-libong tsaa sa isang katawan, at bumuo ng isang espesyal na lasa ng larong ito ng chess. Tumanggo si Aaron. Mukhang naintindihan niya ang ibig sabihin ng mga sinabi ng matanda. Ang ibig sabihin ng matandang Ginoo, tulad nitong itim na chess, bagamat tila napapaligiran ito ng napakaraming puting chess, na pagdesisyonan na ang pagkatalo, ngunit kapag naalis na ang mga balakid, makakaligtas ka. Nakangiting tumanggo ang matanda, maaaring turuan ang isang bata. Ang tinaguriang taong nakamit ang mga dakilang bagay ay tumitingin sa hinaharap, habang ang taong nakamit ang maliliit na bagay ay tumitingin sa kasalukuyan, habang ang taong hindi nakamit, ang mga dakilang bagay ay tumitingin sa kinabukasan. Masasabing ang mga hindi umaalis sa kinabukasan at nakatuon sa kasalukuyan ay magagawang gampanan ang kanilang mga tungkulin at magampanan ang kasalukuyan, na isang maliit na tagumpay kasalukuyan at ay latag ang hinaharap ay tiyak na makakamit ang magagandang bagay. Aaron kaagad yamakap, salamat sa iyong payo. Nakangiting sabi ng matanda, what's your way of playing this chess? Aaron din ng isang ngiti, kumuha ng sunspot, iyan gat elbow ay ang lahat ng puting direkta wally sin down, ang aking play ay, chess walang puting chess, tanging ang aking anak na lalaki. Kasama niyan, dahan-daang inilagay ni Aaron ang kanyang sunspot sa chessboard. Ang matanda ay natigilan, pagkatapos ay tumawa, kawili-wili, talagang kawili-wili. Kung hindi ka mananatili sa iyong mga aksyon, maaari mong sundin ang batas ng lahat ng bagay. Ang langit ay para sa akin, ang lupa ay para sa akin, at ang mundo ay para sa akin. Panipi, Aaron ay mabilis na bumangon, 3,000 ang dapat magpasalamat sa matanda sa kanyang payo. Hinaplos ng matanda ang kanyang balbas, tumayo at naglakad ng dahan-dahan patungo sa labas ng bulwagan, hanggang sa hindi na siya makita sa labas ng bulwagan, ngunit naamoy ang kanyang pagtawa, lahat ng bagay sa mundo, paanong ang edukasyon ay makakamit ang anuman. Ang kapalaran ay upang tingnan ang puso, upang makita ang enerhiya, maliit na kaibigan, sa oras ng hapunan, mayroon akong isang mahalagang ipahayag, mangyaring hintayin ako. Sa oras ng hapunan, mainit na nag-ayos si Wang Dong ng isang piging para sa master at apprentice ng Aaron. Pagkaupaw nila ay mabilis na pumasok ang isang babaeng nakapula. Ang kanyang balat ay kasing puti ng jade, at ang kanyang maselang mukha ay likas na inukit. Sa parehong oras, ito ay perpekto, matalino at kaakit-akit. Isang pares ng mga payat na binti, na nakatali ng pula at puting tela na siling, na medyo hindi naaayon sa kanyang magandang mukha, ngunit medyo mas kwek-kwek. Pagpasok niya ay diretso siyang umupo sa mesa. Parang walang ibang tao, diretso niyang pinulot ang pagkain sa mesa at walang pakundangan na isinuot sa bibig. Sumimangot, si Wang Dongmei, Simon, huwag kang bastos, wala ka bang nakikitang bisita? Sumulyap si Wang Simon kay Aaron nang walang pakialam at sinabing, Tay, kailan ka nagkaroon ng mga kawawang kaibigan, ikaw Wang Dong, nagalit, ay lumingon at sinabi kay Chin Ching,
Kuya Chin, pasensya na, ang batang babae ay ang matigas ang ulo ni Wang ay hindi makatwiran kaya hindi siya makatwiran, mangyaring huwag akong sisihin, Tio Chin, tatay, hindi ba siya ang inabando ng 7 elder ng nihilismo? Ang bibig ni Wang Simon ay nakaumbok dahil sa maraming bagay, at tinitingnan niya si Qin Qingfeng nang may paghamak. Napahiya si Qin Qingfeng at tumango, ako lang. Wang Simon malamig na boses ng isang ngiti, paano? Ang nihilist ay hindi maaaring i-hollow down, tumakbo sa aming tahanan mix kumain mix inumin. With that, she glanced at Aaron, this is even more funny, this is a touch to direct mo. With that, she muttered, maaaring mamatay ang ganyang lalaki. Mga kabataan, kung gusto nilang mamatay o hindi, sayang ang pagkain para mabuhay. Gusto ni Xiao Tao na aliwin ang Aaron, ngunit nalaman niyang tumawa lang si Aaron nang walang sinasabi. Ang ilang mga tao ay umupo, Xiao Tao alam Aaron katawan masama, pinili ng ilang liwanag sa kanya sa mangkok, lamang ilagay down, sa oras na ito, Wang Simon doon ngunit disdain sneer. Kung may gusto kang kainin, kailangan mo ng ibang magpit sa'yo. Pinakain mo ba ang kamay mo sa baboy? Pinakamuhian niya ang mga lalaki sa buhay niya. Bata pa lang siya, alam na niya ang isang kasabihan na hindi kasing husay ng mga bata ang mga babae. Hindi siya naniniwala sa kasamaan. Sa makatuwid, nang siya ay nagsagawa ng lahat ng uri ng mahika mula pagkabata, tiyak na patunayan niya sa lahat na ang mga babae ay mas mahusay kaysa sa mga lalaki. Nang makita niya si Aaron, isang lalaking dumaranas ng karamdaman, lalo siyang nagseselos at nagdamdam. Sa partikular, upang makita ang Peach ay hindi nawala ang kanilang kagandahan, ngunit sa Aaron maalalahanin, walang pangalan apoy ay hadhad up. Nagmamadali si Wang Dong at sinabing, Simon, hindi ka tinuruan ng tatay ko kung paano kumain at matulog. Tinuruan ako ng tatay ko, pero sabi niya, dapat suportahan ng mga tao ang sarili nila, di ba? Tinitigan ni Wang Simon ang malamig na paraan ng Aaron. Halatang nakatutok ito sa Aaron. Ngumiti si Aaron, umiling kay Xiao Tao at sumenyas na darating. Kahit na hindi niya ginulo si Wang Simon, galit pa rin siya sa lahat ng dako. Alam din ng Aaron na kapag ang mga tao ay nasa ilalim ng ambi, hindi nila iniyuko ang kanilang mga ulo. Higit pa rito, hindi niya nais na pukawin ang tama at mali. Gusto lang niyang magpalipas ng gabing ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling magliwanag, pupunta siya sa silangan ng lungsod upang hanapin ang kinaroroonan ng mga taong pango, bawiin ang alaala ni Xiao Tao sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay hahayaan ang kanyang sarili na makabisado ang kapangyarihan ng panguaks upang iligtas si Ivory. Ngunit ginalaw lang ni Han Sanchen ang kanyang mga chopstick. Sa oras na ito, inilagay din ni Wang Simon ang kanyang mga chopstick at direktang i-clamp ang mga pinggan ni Han Sanchen. Si Han Sanchen ay ayaw makipag-away sa kanya at lumipat sa kabilang panig, ngunit tila sinasadya niyang gumawa ng gulo at hindi nagtagal ay sumunod sa kanya. Muling gumalaw si Aaron, pinindot niya muli, kaya paulit-ulit, binabawi lang ni Aaron ang kanyang mga chopstick, ngunit hindi ito naaninag ni Wang Simon. Sa palagay niya ay gustong pumunta ng Aaron sa ibang lugar, at agad siyang walang lakas na huminto, kaya diretso niyang binaliktad ang isang ulam, at tumama lang sa mukha niya ang mga pinggan. Puno ng gulay at mantika ang mukha ni Wang Simon. Hindi napigilan ni Xiao Tao na matawa. Mabangis na tumalon si Wang Simon, naglabas ng mahabang espada mula sa likuran, pinutol ito sa mesa, at galit na sinabi, ikaw na anak ng babae, anong lakas ng loob mong kulitin si Miss Ben, kailangan kitang patayin ngayon. Aaron kilay isang nakasimangot, ito Wang Simin, ay maaaring maging talagang ligaw, ito ay ang kanyang sariling kasalanan, ngunit nais na sisihin sa kanilang sarili. Sa oras na ito, mabilis na tumayo si Wang Dong at pinigilan si Wang Simon. Time niyang pinayuhan, Simon, bawal kang magpakatanga. Dad, tinutulungan mo pa ba siya ngayon? Hindi mo ba nakikita na inihagis niya lahat ng pinggan sa harap ko? Galit, nasabi ni Wang. Ikaw na mismo ang nakakuha. Bulong ni Peach na hindi nasisiyahan. Sa sandaling marinig ito ni Wang Simon, galit na tumitig siya kay Xiao Tao, kung sakaling gustong lumunin ng Buddha si Xiao Tao ng buhay. Mabilis na hinarangan ng Aaron si Xiao Tao kung sakaling magalit ang shrew. Bueno, Simon, panauhin ito. Paano ka makakagawa ng labis na ingay dito? Makinig sa aking ama at maupo ka.
Dahil doon, winagaway ni Wang Dong ang kanyang kamay at mabilis na hiniling sa kasambahay na maghanda ng tuwalya para panasan ito. Matapos panasan ang kanyang mukha, galit na nakatitig si Wang Simon kay Aaron, halatang galit pa rin sa nangyari ngayon. Nagpatuloy ang hapunan, ngunit ang awkward ng kapaligiran na maging ang hangin ay nagyelo. Ang Aaron ay hindi nag-abala upang pukawin ang shrew, at kahit na hindi nag-abala na gupitan ang mga pinggan. Katatapos lang niyang kumain sa bowl. Pagkatapos ng hapunan, si Aaron at ang iba pa ay bumalik sa ibang ospital upang magpahinga at paalisin sina Xiao Tao at Qin Qingfeng. Hinubad ni Aaron ang kanyang Amerikana at umupo sa kama na hiyubot-hubad, nagbabalak na magsanay. Bagamat nakaligtas si Aaron, ang kanyang buhay ay kasing nipis ng papel, at halos lahat sa kanyang katawan ay malubhang na pinsala. Napakalaki ng pinsalang dulot ng pagsabog sa sarili ng gintong katawan. Kung hindi dahil sa iba't ibang pagkakataon, ang Aaron ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Ayon sa dahilan, ang Aaron ay dapat na linangin sa loob ng isang yugto ng panahon, ngunit pagkatapos niyang malaman na si Xiao Tao ay isang inapo ng Pango, kahit na sinubukan siya ng lahat na hikayatin, hindi niya ito magawang kumbansihin. Kinailangan niyang lumabas sa kuweba ng Xian. Sa oras na ito, biglang gumawa ng malakas na ingay ang pinto ng Aaron. Ang buong pinto ay direktang bumukas ng kakaibang puwersa. Malakas itong tumama sa pader at dirdiretsong napaatras. Maaari mong isipin kung gaano karaming puwersa ang ginamit ng kabilang partido. Aaron walang magawa ton, huwag hulaan, alam niya ang lahat kung sino. Mamatay ka sa sakit, mamatay ka para sa akin. Sa sandaling matapos ang mga salita, sumugod si Wang Simon na may hawak na espada sa magkabilang kamay. Looking at her cannibal face, hindi siya sanay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.